Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na ang kapayapaan natin ay nakasalalay kung saan tayo nakatayo? Katatapos lang po ng Thanksgiving celebration dito sa Amerika. At ang tao ay masaya, maraming ginawa, maraming kasiyahan, maraming pagkain. At pagkatapos ng Thanksgiving ay sunod agad yung lahat ay naghahanda na sa Christmas. Pagandahan na ng ilaw sa labas ng bahay. Pagandahan na ng dekorasyon para sa Christmas. Kaya lang, ako naman hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin. Magdedekorasyon na ba ako o hindi pa? Hindi naman sa ako ay tinatamad. Kaya lang parang ako ay nakokonsensya kumbaga. Dahil, oo nga maganda ang aking dekorasyon sa labas ng bahay. Pero kumusta naman ang aking kalooban? Ang kalooban ko ba ay talagang nakahanda para sa darating na Pasko? Ang Pasko ay para sa Diyos, para kay Jesus. Ang Pasko ay paghahanda ng ating puso. Malinis ba? Sa Ebanghelyo ngayon, may paalala ng Diyos sa atin na hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kanyang kaharian. Sino makakapasok? Yun lang mga taong nakikinig sa kanyang salita na kung saan tayo nakatayo sa buhay ay doon makikita, mararamdaman ang tunay na kapayapaan sa ating buhay. Kung ang buhay natin ay nakatayo sa buhanginan, sa kasalanan, ay siguradong pag dumating ang mga bagyo, pag dumating ang mga problema, tayo ay magigiba, tayo ay babagsak. Pero kung ang buhay natin ay nakatayo sa salita ng Diyos, nakatayo, nakikinig lagi sa salita ng Diyos, at sinasabuhay, at sinusunod yung kalooban ng Diyos, at pilit na kumakapit sa Diyos, ay siguradong anumang bagyo, pagsubok dumating sa ating buhay, tayo ay matatag. Kaya ito ang paalala ng Diyos sa aking kapatid, na ngayong Pasko ay tingnan natin, hindi lang yung pagandahan, hindi lang yung paghahanda, mga regalo, mga makakain, mga regalo, kundi ang paghahanda ng ating puso. Saan nga ba tayo nakatayo sa ating buhay ngayon? Dahil dito nakasalalay ang ating kapayapaan sa buhay. Dito nakasalalay yung buhay natin na maayos at punong-puno ng biyaya at kagalakan at kapayapaan. Kapatid, ito ang palalang Diyos sa akin ngayon. Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Hiling ko lang po mag-like, mag-subscribe at mag-iwan po ng comment. At ibahagi po ito. Isang mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.